Malakas ang buhos ng ulan sa Quezon City, walang tigil ang paghampas nito sa salamin ng makintab na itim na Bentley. Si Alejandro, isang real estate tycoon na nasa 30 anyos, na may malamig na mukha, ay marahang minasahe ang kanyang sentido. Isang masamang araw, nagkaproblema ang isang malaking kontrata. Dumaan ka sa kabilang kalye, mas mabilis doon, utos ni Alejandro sa kanyang driver. Lumiko ang sasakyan sa isang maliit at tahimik na eskinita, at bigla. Screech! Umalinggaw ang nakabibinging tunog ng preno. Napatungo si Alejandro. Anong nangyari? Pasigaw niyang tanong, walang bakas ng pasensya. Sir Chairman, mukhang may bata po, nauutal na sabi ng driver, nanginginig ang boses at putlang-putla sa takot. Napakunot noo si Alejandro at tumingin sa labas. Sa ilalim ng silong ng isang saradong townhouse, isang maliit at payat na anyo ang nanginginig sa ulan. Isang batang babae. Akmang iwinagayway na niya ang kanyang kamay para paandarin na ng driver ang sasakyan, ayaw niyang masangkot sa gulo. Wala siyang oras para sa mga ganitong bagay. Ngunit sa sandaling iyon, itinaas ng bata ang kanyang ulo. Ang malalaki, bilugan, at itim na mga mata, na puno ng pangamba at basa ng ulan, ay direktang tumitig sa kanyang sasakyan na tila may kakaibang pang-akit. Mahigpit niyang yakap-yakap ang isang luma at punit-punit na teddy bear na may tanggal na ulo. Ang bata ay mga 6 o 7 taong gulang, payat at maputla. May kung anong bagay sa mga mata ng bata na bahagyang kumurot sa kanyang pusong manhid na, isang malabong pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at bumaba, hindi alintana ang ambon na tumatama sa kanyang mukha at bumabasa sa kanyang mamahaling suit. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito ginawa. Marahil dahil sa mga matang iyon na hindi maalis sa kanyang isipan. Nagulat si Rosario nang makita ang matangkad na lalaki, na nakasuot ng mamahaling damit at may malamig na mukhang parang estatwa, na papalapit sa kanya. Sa takot ay umatras siya at sumandal sa mamasamasang at malamig na pader. Kuya, nakita niyo po ba ang nanay ko? Pabulong na tanong ni Rosario, nanginginig sa ginaw at takot, na may kasamang hikbi. Ang mga luha ay humalo sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang marumi at payat na mukha. Tiningnan ni Alejandro ang bata, hindi nagbago ang kanyang malamig na ekspresyon. Hindi siya isang taong madaling maawa, lalo na sa mga batang kalye na tulad nito. Nasaan ang nanay mo at hinayaan kanyang mag-isa dito sa gitna ng ulan at hangin? Tanong niya na may boses na walang emosyon. Sabi po ni nanay pupunta lang siya sa trabaho para kumita ng pera para pambili ng tinapay. Sabi niya po, hintayin ko lang siya dito, humihikbing sabi ni Rosario, putol-putol ang boses. Pero kanina pa po ako naghihintay, mula umaga hindi pa po siya bumabalik. Kuya, gutom na po ako. Akmang tatalikod na si Alejandro. Hindi niya ito problema. Marami pa siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin kaysa huminto para sa isang batang palaboy. Ngunit kuya, ang mahina at desperadong tawag ni Rosario ang nagpahinto sa kanya. Pakiusap po, nakita niyo po ba ang nanay ko? Nanginginig na iniabot ng bata ang isang lumang litrato, nakulubot na ang mga gilid at naningilaw, ngunit maingat na nakaplastik. Ito po ang nanay ko, kuya. Ang ganda po niya, hindi po ba? Natigilan si Alejandro. Hindi niya balak tingnan, ngunit may isang hindi nakikitang puwersa ang nagpalingon sa kanya. Daglian lamang niyang sinulyapan ang litrato sa kamay ng bata. At bigla tila huminto ang mundo ni Alejandro. Ang babae sa litrato ang ngiting iyon, ang mga matang iyon, ang mga labing iyon si Carmela. Si Carmela, ang kanyang minamahal na asawa. Ang asawang iniyakan niya hanggang maubos ang luha, na inakala niyang tuluyan nang nawala sa malagim na aksidente 6 na taon na ang nakalilipas, nang mahulog ang kanilang sasakyan sa bangin. Parang may pumiga sa puso ni Alejandro, nahirapan siyang huminga, naging mabilis at mababaw. Inagaw niya ang litrato mula sa kamay ni Rosario, ang kanyang mga kamay na dati matatag ay ngayon nanginginig ng hindi mapigilan. Bata, saan mo nakuha ang litratong ito? Paos ang boses ni Alejandro, halos hindi na niya makilala ang sarili. Nakita ni Rosario ang lalaking nakatitig sa litrato ng kanyang ina, ang kanyang mga inosenteng mata ay nagkaroon ng bahagyang pag-asa. Bigay po sa akin ng nanay ko, kuya. Sabi niya po, kung maligaw ako, ipakita ko lang daw po itong litrato sa isang mabait na tao, tutulungan daw po ako na mahanap siya. Mahigpit po ang bilin niya sa akin. Anong pangalan ng nanay mo? Nasaan siya ngayon?
Pilit na pinigilan ni Alejandro na mabasag ang kanyang boses dahil sa emosyon, bawat salitang binibitawan niya ay mabigat na parang bato. Napanguso si Rosario, muling tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang payat na pisngi. Lourdes po ang pangalan niya. Hindi ko na po alam kung nasaan siya ngayon. Kagabi po, niyakap niya ako at umiyak ng umiyak, sabi niya po, patawarin ko raw siya. Gutom na po ako, kuya at giniginaw li. Nanginginig sa ginaw. Lourdes, hindi Carmela. Ibang pangalan. Ngunit ang mukhang ito ay imposibleng maging ibang tao. Magkamukhang magkamukha. Isang malakas na lindol ang nagaganap sa kalooban ni Alejandro. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang naguguluhang damdamin. Sakay. Nanginginig pa rin ang kanyang boses, ngunit mayroon ng kaunting otoridad. Nagtataka at natatakot na tumingin si Rosario sa kanya. Po kuya, hindi ko po maintindihan. Sabi ko, sumakay ka sa kotse, bilis. Binuksan ni Alejandro ang pinto sa likod ng marangyang Bentley. Dadalhin kita para kumain, tapos mag-uusap tayo. Huwag kang sumuway sa nakatatanda, narinig mo. Nag-aalangang tumingin si Rosario sa kanya, pagkatapos ay sa kanyang lumang teddy bear. Dahan-dahan siyang lumapit at umakyat sa marangyang sasakyan. Ang amoy ng bagong katad at mamahaling pabango ay sumalubong sa kanyang ilong. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nakasakay siya sa isang malambot at magandang sasakyan, malayong-malayo sa mga jeepney at tricycle na nakikita niya. Tahimik na sumabay ang Bentley sa siksikang trapiko sa ilalim ng malakas na ulan ng Quezon City, dala-dala ang isang bilyonaryo na nalulunod sa matinding emosyon, at isang maliit na batang palaboy na may hawak na malaking sikreto, isang sikretong maaaring magbago ng lahat. Huminto ang marangyang sasakyan sa harap ng isang puting mansyon na parang isang kastilyo sa mga fairy tale. Nanlaki ang mga inosenteng mata ni Rosario na panganga sa pagkamangha. Wow, ang laki-laki po ng bahay niyo, kuya. Mas maganda pa po sa mga kastilyo sa kartoon na pinapanood ko sa tindahan ng cellphone sa kanto namin. Hindi sumagot si Alejandro, binuksan niya ang pinto para kay Rosario at marahang hinawakan ang maliit at malamig na kamay ng bata at inakay ito papasok sa bahay. Si Aling Nena, ang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya ni Alejandro, ay nagulat nang makita ang kanyang amo na may dalang isang batang babae na medyo punit ang damit, marumi ang mukha, at may yakap-yakap na maruming teddy bear. Sir, kararating niyo lang po. Sino po itong bata, sir? Nauutal na tanong ni Aling Nena, na may mausisang tingin kay Rosario. Aling Nena, ipagtimpla mo siya ng mainit na gatas at maghanda ka ng lugaw o kahit anong tinapay para may makain siya. Utos ni Alejandro, na may boses na hindi maitago ang tensyon. Hanapan mo na rin siya ng malinis na damit, iyong bago pa, para maisuot niya pansamantala. Kunin mo yung damit ng hayaan mo na, kumuha ka na lang ng bagong-bago. Akma niyang sasabihin na kunin ang damit ng kanyang panganay na anak sana nila ni Carmela na hindi na naisilang, ngunit pinigilan niya ang sarili, ayaw nang balikan ang dating sakit. Kahit na nagtataka at puno ng tanong si Aling Nena, sumunod pa rin siya at tiningnan si Rosario na may bahagyang pag-aalala, ngunit mabilis na pumasok sa kusina para gawin ang utos ng kanyang amo. Umupo si Alejandro sa isang marangyang cream-colored na leather sofa sa sala. Si Rosario naman ay nahihiyang umupo sa tapat niya sa isang mas maliit na upuan, ang kanyang maliliit na paa ay hindi abot sa sahig. Panay ang tingin niya sa malawak at marangyang sala na puno ng mga mamahaling gamit na hindi pa niya nakikita kailanman. Rosario, sabihin mo sa akin, ang pangalan ng nanay mo ay Lourdes, tama ba? Sinimulan ni Alejandro ang pagtatanong, pilit na ginagawang mas malumanay at palakaibigan ang kanyang boses. Opo, si Nanay Lourdes ko po, kuya. Bakit sa litratong ito ay ibang tao? Itinuro niya ang litratong hawak pa rin niya, sinadyang itanong para makita ang reaksyon ni Rosario. Hindi po ibang tao iyan, kuya. Si Nanay Lourdes ko po iyan, inosenteng sagot ni Rosario, walang bahid ng pagdududa. Sabi po ni Nanay, kuha daw po iyang litrato noong bata pa siya. Noong kapapanganak pa lang daw po niya sa akin. Muling kumirot ang puso ni Alejandro. Noong kapapanganak pa lang niya sa akin. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Sinabi ba sa iyo ng nanay mo na kung ipapakita mo ang litratong ito sa isang mabait na tao, mahahanap niya ang nanay mo, tama ba? Opo, kuya. Matatag na tumango si Rosario, nagningning ang kanyang mga mata. Sabi po ni nanay, kung sino daw pong mabait na tao, malalaman niya kung nasaan si nanay. Mabait po ba kayo, kuya?
Tutulungan niyo po ba akong hanapin si Nanay Lourdes? Tumingin ang bata kay Alejandro na may mga matang puno ng pag-asa. Matagal na nanahimik si Alejandro. Hindi niya alam kung isa siyang mabait na tao, ngunit sigurado siya sa isang bagay, kailangan niyang hanapin ang babaeng nagngangalang Lourdes. Ang babaeng kamukhang-kamukha ni Carmela, ang kanyang asawa. Dinala ni Aling Nena ang isang basong mainit na gatas at isang mangkok ng mainit at mabangong lugaw na may giniling na baboy. Nagningning ang mga mata ni Rosario nang makita ang pagkain, kanina pa kumakalam ang kanyang tiyan. Ang sarap po, kuya. Maraming salamat po, magalang nasabi ni Rosario at kumuha ng kutsara, sinubo ang lugaw, hinipan ito at kinain ng may gana. Pinanood ni Alejandro ang bata na kumain ng mabilis at may gana, ang kanyang puso ay puno ng naguguluhang isipan. Rosario, ang nanay mo si Nanay Lourdes mo, may naikwento ba siya sa iyo tungkol sa isang babaeng nagngangalang Carmela? Napatigil sa pagkain si Rosario nang marinig ang tanong, umiling siya. Wala po, kuya. Si Nanay Lourdes lang po ang kilala kong pangalan ng nanay ko, wala po akong kilalang Carmela. May nabanggit ba siyang lalaking nagngangalang Alejandro? Pilit niyang tinanong, kahit alam niyang maliit ang pag-asa. Biglang napatigil sa pagkain si Rosario, itinaas ang kanyang malalaking bilugang mata kay Alejandro, na may bahagyang pag-aatubili. Minsan po kapag nananaginip si nanay, tinatawag niya po ang pangalang Alejandro. Alejandro, huwag mo akong iwan. Tinanong ko po siya, sabi niya po, masamang panaginip lang daw po iyon, tapos sinabihan niya po akong huwag ikwento kahit kanino. Alejandro, huwag mo akong iwan. Parang may bumara sa lalamunan ni Alejandro, hindi siya makapagsalita. Iyon mismo ang mga salitang madalas sabihin ni Carmela sa kanya kapag naglalambing o nakakaramdam ng kaba. Isang pagdududa, isang nakakabaliw na pag-asa ang sumibol sa puso ni Alejandro. Posible kayang buhay pa ang kanyang Carmela? Impossible. Nakita niya mismo ang lugar ng aksidente, siya mismo ang nag-asikaso ng libing nito. Ngunit ang batang ito, ang litratong ito, ang mga inosenteng salitang ito. Tiningnan niyang mabuti si Rosario. Ang mga mata ng bata ay kamukhang-kamukha ni Carmela, itim at matalino. Pati ang matangos na ilong. Hindi, siguradong nagkataon lang ito. Niloloko niya lang ang sarili, kumakapit sa isang huwad na pag-asa. Kuya, okay lang po kayo? May masakit po ba sa inyo? Nag-aalalang tanong ni Rosario nang mapansin na nakatitig sa kanya si Alejandro nang hindi kumukurap na may malalim na iniisip. Wala naman, anak. Mabilis na umiling si Alejandro, pilit na itinatago ang kanyang emosyon. Bilisan mo nang kumain at magpahinga ka na, siguradong pagod na pagod ka na, hindi ba? Inihatid niya si Rosario sa isang guest room sa itaas. Malawak at marangya ang kwarto. Namangha si Rosario sa paligid, hindi pa siya nakakapasok sa ganito kagandang kwarto. Dito po ako matutulog, kuya. Ang laki-laki po ng kama at ang lambot pa. Marahang tumango si Alejandro, pinanood ang bata na umakyat sa kama at humiga, pumipikit na ang mga mata. Nang makatulog na si Rosario, marahang isinara ni Alejandro ang pinto at bumalik sa sala. Kinuha niya ang litrato, tinitigan ang pamilyar na mukha ni Carmela. Carmela, ikaw ba talaga yan? Nasaan ka? Kailangan niyang malaman ang katotohanan sa anumang paraan, kahit ano pa ang maging kapalit. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Alejandro. Tahimik siyang nakaupo mag-isa sa kanyang malawak at malamig na opisina, hawak pa rin ang luma at naninilaw na litrato. Ang mukha ni Carmela sa litrato ay minsan nakangiti ng malapad, minsan naman ay parang iyak, at minsan ay lumalabo sa kanyang pagod na paningin. 6 na mahahabang taon, nabuhay siya sa pagdurusa, pangungulila, at pagsisisi. Sinubukan niyang ibaon ng malalim sa kanyang alaala ang imahe nito, ngunit tila habang pilit niyang kinakalimutan, ay lalo niya itong naalala, hindi makalimutan. Alejandro. Alejandro, huwag mo akong iwan. Ang inosenteng sinabi ni Rosario tungkol sa sinasabi ng kanyang ina sa panaginip ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang tainga, tumatagos sa kanyang kaluluwa, at nagpapasakit sa kanyang puso. Bakit tinatawag ng nanay ni Rosario ang pangalan niya sa panaginip? Bakit sinasabi nito ang mga salitang puno ng pagmamahal na katulad ng sinasabi ni Carmela noon sa kanya? Ito ba ay isang hindi kapanipaniwalang pagkakataon lamang, o isang malupit at mapaglarong tadhana na inilaan para sa kanya? Naalala niya ang malagim na aksidente noon. Ang sasakyang sinasakyan nila ni Carmela ay nahulog sa bangin at nagliyab.
May natagpo ang isang sunog na bangkay na hindi na makilala. Lahat ng ebidensya na nakalap sa lugar ng aksidente, mula sa posisyon ng upuan hanggang sa mga natirang personal na gamit, ay tumuturo kay Carmela. Gumuho ang kanyang mundo na walan siya ng pag-asa. Siya mismo ang naghanda ng libing nito, siya mismo ang naglagay ng lapida para sa asawang mas mahal pa niya sa kanyang buhay. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang bagay na laging nagpapahirap sa kanya na tanggapin ang malupit na katotohanan. Isang maliit at mahinang pag-asa na baka may isang himala na nangyari at buhay pa ang kanyang Carmela. Ngunit ang kanyang malamig na isipan ay laging nagsasabi sa kanya na ito ay isang ilusyon lamang ng isang taong nawalan ng minamahal. Ngayon, ang biglaang paglitaw ni Rosario at ang mahiwagang litratong ito ay parang isang nagliliyab na sulo, na nag-aalis sa makapal na ulap ng kanyang isipan, at nagpapasiklab sa apoy ng pag-asa na matagal nang lumamig at namatay sa kanyang puso. Kung buhay pa talaga si Carmela. Ang isiping iyon ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, na parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ngunit kung buhay pa siya, bakit sa loob ng 6 na taon ay hindi siya nagparamdam? Bakit kailangan niyang mabuhay sa ibang pangalan, Lourdes? Bakit niya hinayaan si Rosario, ang kanilang maliit na anak, na maging palaboy, gutom, at walang masilungan? Ano ang dahilan kung bakit palaboy si Rosario? Hindi ba siya hinanap ni Carmela? Libo-libong tanong ang umiikot sa isipan ni Alejandro, na hindi niya mahanapan ng kapayapaan kahit sandali. Tumayo siya at naglakad-lakad sa malawak na opisina. Napatingin siya sa mahimbing na natutulog na si Rosario sa kabilang kwarto. Mahimbing ang tulog ng bata. Yakap pa rin ang punit na teddy bear, nakatagilid ang ulo, at napaka-inosente ng mukha. Kung si Rosario nga ay anak niya, kung si Carmela nga ang ina nito, hindi na niya kayang mag-isip pa, natatakot na habang lumalaki ang pag-asa, mas malaki rin ang magiging kabiguan. Ang tunog ng lumang orasan sa dingding ay tumitiktak ng regular sa tahimik na gabi, na lalong nagpapabigat sa kapaligiran. Lumabas si Alejandro sa balkonahe, tumingin sa labas ng bintana. Ang malakas na ulan kaninang hapon ay tumila na pala. Madilim ang kalangitan, walang kahit isang bituin. Carmela, kung buhay ka pa, nasaan ka man sa mundong ito, hahanapin kita. Sumpaman. Sabi niya sa sarili, puno ng determinasyon ang boses. Hindi na siya maaaring umupo na lang dito at maghintay ng walang pag-asa. Kailangan niyang kumilos agad. Kinaumagahan, pagkamulat pa lang ni Rosario, naghihintay na si Alejandro sa pinto ng kwarto. Rosario, natatandaan mo ba kung saan ang probinsya ng nanay mo? Maaari mo bang ikwento sa akin? Tanong niya, pilit na pinapanatili ang kalmado at malumanay na boses. Kinusot ni Rosario ang kanyang mga mata, humikab ng malaki. Mukha pa siyang inaantok. Hindi ko po matandaan ang pangalan ng baryo o bayan, kuya. Ang natatandaan ko lang po, may isang malaking ilog doon, malakas po ang agos. Sa magkabilang pampang po, maraming puno ng nipa at saging. Madalas po akong dalhin ni nanay doon para manghuli ng alimango at isda sa putikan. Maaari mo bang ituro sa akin ang daan papunta doon? Sunod-sunod na tumango si Rosario, ang kanyang malalaking itim na mata ay nagningning sa tuwa at pag-asa. Opo, kuya. Pagdating po doon, makikita ko na po ulit si Nanay Lourdes, hindi po ba? Miss na miss ko na po siya, gusto ko na pong umuwi sa kanya. Marahang tumango si Alejandro, isang mahalagang desisyon ang nabuo na sa kanyang isipan. Sasamahan niya si Rosario sa lugar na tinatawag nitong probinsya, kung saan sila nakatira ng kanyang ina. Kailangan niyang hanapin ang babaeng nagngangalang Lourdes sa kwento ni Rosario, para kumpirmahin ang lahat ng pagdududa, ang mga nakakabaliw na pag-asa na gumugulo sa kanyang isipan buong gabi. Ano man ang maging resulta, gaano man kasakit ang katotohanan, kailangan niyang harapin ito ng buong tapang. Hirap na gumulong ang marangyang itim na sasakyan sa bako-bako at maalikabok na daan sa probinsya. Ang tanawin ng isang payapang bayan sa tabi ng ilog ay bumungad kay Alejandro, na tila dayuhan ngunit mayroon ding malabong pamilyaridad. Marahil dahil ito ay katulad ng mga kwentong isinalaysay sa kanya ni Carmela, ang kanyang asawa, tungkol sa probinsya ng kanyang lola noon. Nasa likurang upuan si Rosario kasama si Miguel, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Sa simula, mahiyain at tahimik pa ang bata. Ngunit nang makilala niya ang mga pamilyar na tanawin ng kanyang bayan, naging masigla at bibo siya. Ah, Kuya Alejandro! Kuya Miguel, tingnan niyo, masayang sigaw ni Rosario, itinuturo ang labas ng bintana.
Yung tulay na kawayan na yon, dati po, madalas kaming dumaan dyan ni nanay para pumunta sa bahay ni Lola Elena. Takot na takot po akong mahulog sa ilog, parang hihimatayin po ako. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang bakanting lot sa gilid ng daan na puno ng mga damo. At dito naman po, kuya. Dito po dati umuupo si nanay para magbenta ng kakanin. Ang sarap po ng luto niyang kakanin, kuya, lahat po ng kumakain ay pumupuri. Miss na miss ko na po ang amoy ng kakanin ni nanay. Biglang lumungkot ang boses ng bata, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kalungkutan. Pero matagal na po siyang hindi nagbebenta, sabi niya po, pagod na raw siya, wala na siyang lakas para gumawa. Pinakinggan ni Alejandro ang bawat salita ni Rosario, hindi pinalampas ang kahit isang detalye, ang kanyang puso ay parang pinipiga. Bawat kwento, bawat inosenteng alaala ng bata ay parang isang hindi nakikitang karayom na tumutusok sa kanyang naguguluhang puso. Kung ang babaeng iyon ay si Carmela nga, ang kanyang minamahal na asawa, gaano kahirap ang buhay na dinanas niya sa loob ng 6 na taon. Nagbebenta ng kakanin sa gilid ng daan para mabuhay. Siguradong napakahirap at puno ng kakulangan ang kanyang buhay. Si Miguel, ang tapat at masipag na driver ni Alejandro, ay naramdaman din ang kakaibang kilos at hindi mapakaling kalooban ng kanyang amo sa biyaheng ito. Tahimik siyang nagmamaneho ng maingat, paminsan-minsan ay sumusulyap kay Alejandro sa salamin na may halong pag-aalala. Huminto ang sasakyan sa isang maliit na sari-sari store sa gilid ng daan. Ang tindahan ay gawa sa pawid at mukhang lumana. Bumaba sina Alejandro at Rosario habang si Miguel ay naiwan sa sasakyan. Lumapit si Alejandro sa may-ari ng tindahan, isang babaeng nasa katanghaliang gulang, na may mabait na anyo, na mahinahong nagdanganga. Magandang araw po, maaari po bang magtanong? May kilala po ba kayong babaeng nagngangalang Lourdes, na may maliit na anak na babae na si Rosario, mga 6 o 7 taong gulang, na nakatira dito sa lugar na ito? Itinaas ng may-ari ng tindahan ang kanyang ulo, itinigil ang pagnganganga, at tiningnan si Alejandro mula ulo hanggang paa na may pagtataka. Pagkatapos ay tumingin kay Rosario na nakatago sa likod niya, na sumisilip. Lourdes, marami kasing Lourdes dito sa amin. Pero may anak na 6 o 7 taong gulang na Rosario ah. Bigla siyang pumalakpak na parang may naalala. Si Lourdes ba na nakatira sa dulo ng baryo, malapit sa ilog? Ang anak niyang si Rosario ay bibo at maganda. Madalas siyang bumili dito ng candy. Pero kawawa naman, nawawala si Rosario nitong mga nakaraang araw. Hinahanap siya ni Lourdes na parang wala sa sarili, namumugto na ang mga mata sa kaiyak. Kapag tinatanong, tulala lang at laging tinatawag na Rosario, Rosario. Bumilis ang tibok ng puso ni Alejandro. Nawawala si Rosario. Kaya pala palaboy ang bata. Opo, siya na nga po siguro iyon. Ito po si Rosario. Kakahanap lang po namin sa kanya sa Quezon City. Pilit na pinanatili ni Alejandro ang kanyang kahinahunan. Maaari po bang ituro niyo sa amin ang daan papunta sa bahay ni Lourdes? Nagulat ang may-ari ng tindahan nang tingnan si Rosario at pagkatapos ay si Alejandro. Salamat sa Diyos, buti at walang nangyari sa bata. Diretsuhin niyo lang po ang daan na ito, pagdating sa kanto na may malaking puno ng kapok, lumiko po kayo sa kaliwa, tapos konting lakad pa at nandoon na ang bahay niya. Masigasig na itinuro ng may-ari ng tindahan. Pero si Lourdes, napakahirap ng buhay niya. Sabi-sabi, ang asawa niya raw ay lasenggo at nananakit pa ng asawa't anak. Asawa? Muling natigilan si Alejandro. May asawa na si Carmela. At binubugbog? Nakita ng may-ari ng tindahan ang biglaang pagbabago sa mukha ni Alejandro, na namutla, kaya't tumahimik na lamang siya. Sakto namang may isang matandang babae na puti na ang buhok, kubana, at may tungkod na kawayan, na dahan-dahang lumabas mula sa maliit na eskinita. Nang makita niya si Rosario, natigilan siya sandali, ang kanyang mga matang luma na ngunit matalas pa rin ay nagpakita ng pagkamangha at labis na kagalakan. Naku, si Rosario ba ito? Si Rosario ni Lola Elena. Saan ka ba nagpunta at hinahanap ka ng nanay mo na parang mababaliw na, batang ka? Nakilala ni Rosario ang matanda, masayang tumakbo at niyakap ang binti nito. Magandang araw po, Lola Elena. Si Rosario po ito. Miss na miss ko na po kayo. Yumuko si Lola Elena, hinaplos ang ulo ni Rosario ng may pagmamahal, ngumiti ng mabait, at tumingala kay Alejandro na may mapanuring tingin, na may halong pag-aalinlangan at pagtataka. At sino ka naman, iho? Kakilala ka ba ni Rosario?
Saan mo siya natagpuan? Lumapit si Alejandro, magalang na yumuko sa matanda. Magandang araw po, Lola Elena. Kakilala po ako ng nanay ni Rosario. Narinig ko po na ang pangalan niya ay Lourdes at nakatira dito malapit. Kakahanap ko lang po kay Rosario sa syudad kaya inihatid ko na siya sa kanyang ina. Tiningnan ni Lola Elena si Alejandro mula ulo hanggang paa ng maigi. Biglang tumagal ang tingin niya sa mukha nito na parang pilit na inaalala kung saan niya nakita ang lalaking ito. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya, isang malalim na buntong hininga na puno ng lungkot. Ang nanay ni Rosario. Kilala siya dito sa pangalang Lourdes. Buhay pa siya, nandoon sa dulo ng baryo. Huminto siya sandali, lumungkot ang kanyang boses. Mula nang mawala si Rosario, parang nabaliw na si Lourdes, hindi kumakain, hindi umiinom, paikot-ikot lang at tinatawag ang pangalan ng anak. Sabi niya, kung hindi niya mahanap si Rosario, mamamatay na rin siya. Pero baka hindi na niya gaanong natatandaan ang mga bagay-bagay ngayon, iho. Kawawa naman, napakahirap ng buhay niya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi na gaanong natatandaan, nag-aalalang tanong ni Alejandro, ang kanyang puso ay parang pinipiga. Umiling si Lola Elena, malungkot ang mukha at hindi na nagsalita pa. Hayaan mo na, puntahan mo na lang siya para malaman mo. Sumunod ka sa akin, ihahatid kita sa bahay niya. Ang puso ni Alejandro ay parang sinusunog. Hindi na gaanong natatandaan. Ang mga salita ni Lola Elena, ang pagkawala ni Rosario, at ang mga pahiwatig ng may-ari ng tindahan tungkol sa nananakit na asawa ni Carmela ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, na lalong nagpapagulo at nag-aalala sa kanya. Siguradong may isang malaking sikreto sa likod ng lahat ng ito. Ang maliit at sirasirang bahay kubo ay lumitaw sa dulo ng makitid at liblib na daan. Ang bubong na pawid ay maraming butas na, at ang mga dingding na putik ay may mga bahaging natuklap na. Sa harap ng bahay, isang balag ng upo at kalabasa ang halos tuyo na, may ilang tuyong bunga na lang ang nakasabit, na mukhang kaawa-awa. Ang tanawin ay napakalungkot, malayong malayo sa imahe ng maayos at maginhawang bahay na may mga bulaklak na bougainvillea sa lumang litrato na ipinakita ni Rosario kay Alejandro. Huminto si Lola Elena sa harap ng sirasirang kawayang tarangkahan, itinuro ang loob ng bakuran. Nandito na tayo, iho. Nasa loob ng bahay na yan si Lourdes. Nitong mga nakaraang araw, tulala lang siya dyan, hindi nakikinig sa sinasabi ng iba. Pagkatapos ay lumingon siya kay Alejandro na may bahagyang pag-aalala. Pumasok ka na dahan-dahan lang sa pakikipag-usap sa kanya. Huwag mo siyang takutin, kawawa naman. Tumango si Alejandro at nagpasalamat kay Lola Elena. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi maipaliwanag ang kaba. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili, at kasama si Rosario, pumasok sila sa maliit na bakuran na puno ng damo. Nanay! Nanay Lourdes, nandito na po ako, malakas na tawag ni Rosario pagpasok pa lang sa bakuran, masaya ang boses. Tumatakbo siyang parang hangin papasok sa bahay. Mula sa madilim, mamasa-masa, at magulong bahay, isang babae ang lumabas. Payat na payat ang katawan, mahaba at itim ang buhok na medyo magulo, may ilang hibla na tumatakip sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng lumang duster na kupas na ang kulay. Humpak ang kanyang mukha at walang buhay ang kanyang mga mata. Nang makita ng malinaw ang mukha ng babae sa ilalim ng madilim na liwanag ng hapon, halos mamatay sa kinatatayuan si Alejandro. Nanigas ang kanyang buong katawan na parang estatwa, ang kanyang mga paa ay parang ipinako sa lupa, hindi makagalaw. Si Carmela siguradong si Carmela niya ito, hindi maaaring magkamali. Kahit na mas payat siya ngayon, mas humpak ang mukha, mas maputla, at may bakas ng pagod at lungkot, ngunit ang malalaking itim na mata, ang matangos na ilong, ang manipis na hugis pusong labi lahat ay hindi maaaring magkamali. Siya si Carmela, ang asawang minamahal na hinahanap-hanap niya sa loob ng 6 na taon. Sa una, hindi nag-react ang babae sa tawag ni Rosario, nakatayo lang siya roon. Ngunit nang tumakbo si Rosario at yumakap sa kanyang binti, nagkaroon ng kaunting buhay ang kanyang mukha, at dahan-dahang tumingin sa ibaba ang kanyang mga matang walang buhay. Rosario! Rosario, anak, paos at mahina ang kanyang boses, na parang galing sa sakit. Dahan-dahan siyang lumuhod at niyakap si Rosario. Anak ko, saan ka ba nagpunta at nag-alala ako ng husto? Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha, ngunit hindi ito malakas na iyak, kundi tahimik at desperadong mga luha. Pagkatapos ay tumingala siya,
at nakita ng kanyang mga matang walang buhay si Alejandro na nakatayo roon, nakatitig sa kanya nang hindi kumukurap. Nagulat siya, pagkatapos ay medyo naguluhan, at kitang-kita sa kanyang mukha ang pag-ingat at pagtatanggol. Sino-sino ka? Sino ang hinahanap mo dito? Nanginginig na lumapit si Alejandro, nawala ang kanyang boses sa sobrang emosyon, halos hindi makapagsalita ng buo. Carmela. Carmela, ikaw ba yan? Ikaw nga si Carmela ko. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay, gustong hawakan ang pamilyar at payat na mukha, ngunit hindi niya magawa, natatakot na baka ito ay isang ilusyon lamang na kapag hinawakan ay maglalaho. Mabilis na umatras ang babae, naguguluhan ang mukha, na may takot sa kanyang mga mata. Kuya, hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo. Sino po ang hinahanap niyo, baka po nagkakamali lang kayo ng tao? Mas hinigpitan niya ang yakap kay Rosario, na parang pinoprotektahan ang bata mula sa estrangherong nasa harap niya. Natigilan si Alejandro, parang dinurog ang kanyang puso. Carmela, hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Alejandro. Ako, si Alejandro, ang asawa mo. Asawa? Umiling ang babae, lalong natakot. Hindi po. Ang pangalan ko po ay Lourdes. Ako po si Lourdes. Nagkakamali po talaga kayo ng tao. Tiningnan niya si Alejandro, pagkatapos ay si Rosario na nagtataka sa pinag-uusapan ng dalawang matanda. Biglang lumambot ang kanyang tingin nang tingnan ang bata, may isang bagay na pamilyar na dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis ding nawala, napalitan ng pagod at distansya. Rosario, anak? Saan ka ba galing at hinayaan mong ihatid ka ng isang estranghero dito? Hinila niya si Rosario palapit sa kanya, na may boses na medyo mahigpit ngunit puno pa rin ng pagmamahal. Ito po si Kuya Alejandro, nanay. Mabait po si Kuya Alejandro. Pinakain niya po ako ng masarap na ice cream at pinainom ng gatas, pabulong na paliwanag ni Rosario. Tiningnan ni Lourdes si Alejandro, puno pa rin ng pag-iingat at pagkalito. Salamat po sa kabutihan niyo na ihatid si Rosario. Mahirap lang po kami, wala po kaming maibibigay na mahalagang bagay bilang pasasalamat. Yumuko siya, humina ang kanyang boses na may halong hiya. Kuya, umalis na po kayo. Lourdes po ang pangalan ko, totoo po. May asawa't anak na po ako. Umalis na po kayo, pakiusap, huwag niyo na pong guluhin ang pamilya namin. May asawa na. Parang sinaksak ng isang hindi nakikitang kutsilyo ang puso ni Alejandro, masakit hanggang sa hindi makahinga. Ang kanyang Carmela, ang asawang pinakamamahal niya, ay may iba ng asawa. Hindi, impossible. Anong sinasabi mo, Carmela? Ako ang asawa mo. Mayroon tayong Rosario, si Rosario ang anak natin. Itinuro niya si Rosario, halos sumisigaw na sa sobrang gulat at sakit. Tiningnan ni Lourdes si Rosario at pagkatapos ay si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, puno ng pagkalito at takot. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Anak ko po si Rosario. At ang asawa ko, pauwi na po ang asawa ko. Umalis na po kayo, baka makita niya kayo at magalit, magkagulo pa po. Nanginginig ang kanyang boses, halos nagmamakaawa. Natulala si Alejandro. Hindi siya nakikilala ni Carmela. Talagang wala na siyang naaalala tungkol sa kanya, sa kanilang nakaraan. Alam lang niya na siya si Lourdes, ina ni Rosario. Ano ang nangyari sa kanya sa loob ng 6 na taon? At sino ang asawang binabanggit niya? Habang tensyonado ang sitwasyon sa loob ng sira-sirang bahay, isang magaspang at paos na boses, na may amoy alak, ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Lourdes! Nasaan ka na? Sino yang maingay dyan sa labas? May bisita ba tayo sa ganitong oras? Isang lalaking matangkad ngunit payat, maitim ang balat dahil sa araw, at may mabagsik na mukha, na amoy murang alak, ang pumasok sa bakuran. Nakasuot siya ng kupas na sando at lumang short, at halos pudpod na tsinelas. Siya si Ramon, ang binanggit ng may-ari ng sari-sari store at ni Lola Elena. Tinignan niya si Alejandro mula ulo hanggang paa na may hindi magandang tingin, pagkatapos ay tumingin kay Rosario na takot na nakatago sa likod ni Lourdes. Ikaw na bata ka? Saan ka nagpunta at ngayon ka lang nagpakita? Alam mo bang halos mabaliw na ang nanay mo sa paghahanap sa'yo? Sinigawan niya si Rosario, ngunit ang kanyang mga matang mapanlinlang ay sumulyap kay Alejandro na may pagdududa. Nang makita ni Lourdes si Ramon, lalong namutla ang kanyang mukha. Mabilis niyang itinago si Rosario sa likod niya, nanginginig ang boses.
Ramon, kararating mo lang. Ito si hindi, itong mabait na Ginoo ang naghatid kay Rosario. Naligaw lang po siya dahil sa paglalaro. Ngumisi si Ramon, isang mapanlinlang na ngiti. Tiningnan niya si Alejandro na may hamon. Ah, ganoon ba? Isang mabuting Samaritano pala ito. Salamat sa paghatid mo sa anak ko. Sinadya niyang diinan ang mga salitang anak ko na masakit pakinggan. Wala kaming masarap na maihahain sa'yo. Upo ka muna at uminom ng tubig, pagkatapos ay maaari ka nang umalis. Marami pa kaming gagawin ng asawa ko, wala kaming oras para sa mga estranghero. Para na niya itong pinapaalis. Tiningnan ni Alejandro si Ramon, pagkatapos ay ang takot na mukha ni Lourdes sa harap ng lalaking ito. Biglang sumiklab ang galit at pagdududa sa kanyang puso. Siguradong hindi mabuting tao ang isang ito. Ang pangalan ko ay Alejandro. Hindi lang ako naparito para ihatid si Rosario. Pilit na pinanatili ni Alejandro ang kanyang kahinahunan, hinarap si Ramon. Matigas at may otoridad ang kanyang boses. Gusto kong makausap ng pribado si Lourdes. Tumawa ng malakas si Ramon, isang nakakainis at nakakatakot na tawa. Pribadong usapan. Sino ka sa akala mo para humiling na makausap ang asawa ko? Matagal mo na ba siyang kilala at ngayon ka lang nagpakita? Lumapit siya kay Alejandro na may halatang pagbabanta. O baka naman nakita mong maganda ang asawa ko at mukhang madaling lokohin kaya may masama kang balak. Nang makita ni Lourdes na lalong tumitindi ang tensyon, mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Ramon, nagmamakaawa ang boses. Ramon, huwag kang magsalita ng ganyan. Itong Ginoo gusto lang niyang magtanong ng ilang bagay, wala siyang masamang intensyon. Magtanong ng ano? Itinulak ni Ramon ang kamay ni Lourdes nang walang pakundangan. Sasabihin ko sa'yo. Si Lourdes ang asawa ko at si Rosario ang anak ko. Inalagaan ko sila noong panahong wala ni isang tumitingin sa kanila. Ngayon, biglang may isang estrangherong mukhang mayaman na darating at sasabihin kakilala niya sila at aagawin ang asawa't anak ko. Hindi ganoon kadali iyon. Malakas niyang sinabi, tumatalsik ang laway. Kinuyom ni Alejandro ang kanyang mga kamao, pilit na pinipigilan ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Ayaw niyang gumawa ng gulo sa harap ni Carmela at Rosario, natatakot na lalo silang matakot. Nagkakamali ka ng iniisip. Kami ni Lourdes ibig kong sabihin, ni Carmela matagal na kaming magkakilala. May ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin na kailangan kong linawin sa kanya. Sinong Carmela? Anong pinagsasabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Ramon, nagmamatigas. Dito sa bahay na ito, si Lourdes lang ang asawa ko. Bingi ka ba? O sadyang ayaw mong makaintindi? Tinitigan niya si Alejandro at itinuro ang mukha nito. Sasabihin ko sa'yo, bahay ko ito. Kung matalino ka, umalis ka na, kung hindi, huwag mong sabihin hindi kita pinagsabihan. Nang makita ni Rosario ang galit ni Ramon, umiyak siya ng malakas, mahigpit na yumakap sa binti ni Lourdes. Nanay, natatakot po ako. Ang sama po niya. Ayaw ko po kay Ramon, lagi niya kayong sinisigawan. Niyakap ni Lourdes si Rosario, pinatahan ito, at tumingala kay Alejandro na may mga matang puno ng luha at pagmamakaawa na parang sinasabing umalis na siya para maiwasan ang gulo. Kuya, umalis na po kayo. Hindi ko po kilala ang sinumang Carmela. Umalis na po kayo, pakiusap, huwag niyo na pong pahirapan ang pamilya namin. Nakikiusap po ako. Nanginginig ang kanyang boses, halos maiyak na sa takot at kawalan ng magawa. Tumingin ng malalim si Alejandro sa mga mata ni Lourdes. Nakita niya roon ang pagkalito, ang matinding takot, at isang bagay na parang desperasyon. Sigurado siyang nagsisinungaling ito, o talagang wala na siyang naaalala at kontrolado ng lalaking ito. Hindi siya maaaring umalis na lang. Kailangan niyang humanap ng paraan para tulungan si Carmela, para mailigtas siya sa impyernong buhay na ito. Tiningnan niya si Rosario na nanginginig sa yakap ng ina, hindi niya maaaring hayaang mabuhay ang kanyang anak sa takot. Sige, sabi ni Alejandro, pilit na pinapanatili ang normal na boses. Kung iyan ang sinasabi mo, aalis na ako. Pero siguradong babalik ako. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Ramon, matalas na parang kutsilyo ang kanyang tingin. May mga bagay, may mga katotohanan na hindi maaaring itago magpakailanman, kaibigan. Tumalikod si Alejandro, marahan niyang sinabi kay Rosario, Rosario, gusto mo bang sumama sa akin? Pansamantala lang, hahanap ako ng paraan para tulungan ang nanay mo.
Tiningnan ni Rosario ang kanyang ina, pagkatapos ay si Ramon na masama ang tingin sa kanya. Nahihiyang tumango ang bata. Takot siya kay Ramon. Kahit na nawalan ng alaala si Lourdes, nang makita ang takot ng anak ay pabulong niyang sinabi, Rosario sumama ka sa kanya, tapos si nanay ay. Hindi na niya alam ang sasabihin, takot din siyang saktan ni Ramon si Rosario kung mananatili ito. Inakay ni Alejandro si Rosario, mabigat ang kanyang puso. Kailangan niyang dalhin si Rosario sa isang ligtas na lugar muna. Bago lumabas sa sirasirang tarangkahan, narinig pa niya ang pagmumura ni Ramon sa likod niya, baliw. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Naghihintay pa rin si Lola Elena sa kanto. Nang makita si Alejandro na kasama si Rosario, bumuntong hininga siya. Napakabagsik ni Ramon. Tama lang na isama mo si Rosario, kung hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Lola Elena, huminto si Alejandro, nagmamakaawa ang boses. Pakiusap po, sabihin niyo na po sa akin ang lahat, ano po ba talaga ang nangyari sa asawa ko? Bakit siya nakatira sa ganito kahirap na lugar sa pangalang Lourdes, at bakit niya tinitiis ang pagmamaltrato ng lalaking iyon? Tumingin si Lola Elena sa paligid, pagkatapos ay hinila si Alejandro sa isang tagong lugar sa likod ng mga puno. Mahabang kwento ito, iho. Si Lourdes hindi, si Carmela mo, napakahirap ng dinanas niya. Si Ramon ay nananakit at nagbabanta na kung hindi susunod si Lourdes, sasaktan niya si Rosario. Ang pagkawala ni Rosario nitong mga nakaraang araw ay dahil binugbog ni Ramon si Lourdes. Sa takot ni Lourdes, tinakbo niya si Rosario, at sa pagkalito, nawala niya ang bata at hindi na mahanap. Nang marinig ito ni Alejandro, lalong sumiklab ang galit niya kay Ramon at ang awa para kay Carmela. Nagpasya siyang alamin ang katotohanan at iligtas ang kanyang mag-ina. Dinala ni Alejandro si Rosario sa isang apartment na mabilis na inupahan ni Miguel sa sentro ng bayan. Takot pa rin ang bata matapos ang tensyonadong engkwentro kay Ramon. Mahigpit niyang yakap ang kanyang lumang teddy bear, paminsan-minsan ay humihikbi. Kuya Alejandro, umiiyak na sabi ni Rosario, iyong lalaki kanina, si Ramon madalas po ba niyang saktan si Nanay Lourdes? Niyakap ni Alejandro si Rosario, marahang hinaplos ang likod nito. Pilit niyang itinago ang galit at sakit na nararamdaman. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito na ako. Hindi ko hahayaang saktan ng sinuman ang nanay mo. Pangako. Kumikirot ang kanyang puso. Ang imahe ni Carmela na takot at walang magawa sa harap ni Ramon ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang kanyang asawa, ang babaeng pinakamamahal niya, ay dinaranas ang ganitong kalupitan. Hindi katanggap-tanggap. Pagkatapos, muling kinausap ni Alejandro si Lola Elena. Gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Umupo si Lola Elena sa isang upuang kawayan. Bumuntong hininga siya. Alejandro, iho, maupo ka, ikukwento ko sa iyo ang lahat. Umupo si Alejandro, kinakabahan sa mga sasabihin ni Lola Elena. Mga 6 na taon na ang nakalilipas, simula ni Lola Elena. Isang gabing maulan at may bagyo, natagpuan ni Ramon ang isang babaeng walang malay sa tabi ng ilog. Siya si Carmela mo. Duguan siya at may malubhang sugat sa ulo. Ilang araw siyang walang malay, akala ng lahat ay hindi na siya makakaligtas. Kinuyom ni Alejandro ang kanyang mga kamao, iniisip ang sinapit ng asawa. Nang magising siya, wala na siyang maalala. Walang nakakaalam kung sino siya o saan siya galing. Nakita ni Ramon na maganda siya, kaya't kinupop niya ito at pinangalan ng Lourdes. Pinalabas niyang malayong kamag-anak niya ito na naaksidente. Paano si Rosario, nanginginig na tanong ni Alejandro. Nang matagpuan ni Ramon si Carmela, buntis na siya. Mga 6 o 7 buwan na siguro. Sa simula, ayaw siyang alagaan ni Ramon. Pero may nagsabi sa kanya na baka mayaman ang pamilya ni Carmela, kaya't pinanatili niya ito. Di nagtagal, isinilang ni Carmela si Rosario. Kamukhang-kamukha mo si Rosario noong bata ka pa, Alejandro. Lalo na ang mga mata at bibig. Natigilan si Alejandro. Kamukhang-kamukha ko Kaya pala nakilala siya ni Lola Elena. Kilala niyo na po ako dati. Tumango si Lola Elena. Noong bata ka pa, dinadala ka ng mga magulang mo dito sa probinsya. Magkaibigan kami ng nanay mo. Huli kitang nakita noong ipinakilala mo si Carmela bago kayo ikasal. Mabait at maganda si Carmela, kaya't minahal ko siya na parang tunay na apo. Napaiyak si Alejandro. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin agad?
Bakit hindi niyo sinubukang kontakin ang pamilya ko? Gusto ko man, Alejandro, sabi ni Lola Elena, pero si Ramon ay mapanganib. May mga koneksyon siya sa mga masasamang tao. Minsan, habang may lagnat si Carmela, tinawag niya ang pangalan mo at ni Rosario. Narinig ni Ramon, nagwala siya at nagbanta na papatayin niya silang mag-ina kung may maaalala pa si Carmela o kung magkukwento ito sa iba. Mula noon, lalong natakot si Carmela at isinara ang sarili. Huminto si Lola Elena, nanginginig ang boses. Naawa ako sa kanila. Lihim ko lang silang binibigyan ng pagkain. Si Rosario ay madalas pumunta sa akin. Sinabi ko sa kanya na Lourdes ang pangalan ng nanay niya at huwag babanggitin ang pangalang Carmela o Alejandro sa harap ni Ramon. Kaya si Rosario anak ko nga po at ni Carmela, tanong muli ni Alejandro. Alejandro, kumpirma ni Lola Elena. Kawawang bata, lumaki siya sa isang ina na may nawawalang alaala at isang malupit na stepfather. Alam ni Ramon na hindi niya anak si Rosario pero ginagamit niya ito para kontrolin si Carmela at pagsamantalahan. May plano pa siyang pagtrabahuhin si Rosario paglaki nito para sa kanyang sugal. Idinagdag ni Lola Elena, kaya nawala si Rosario ay dahil natalo sa sugal si Ramon. Sinaktan niya si Carmela. Sa takot ni Carmela, tinakbo niya si Rosario at nawala ito sa pagkalito. Naalala ni Alejandro ang isang maliit na peklat sa likod ng tainga ni Carmela. Iyon ang peklat mula sa pagkahulog sa bisikleta noong high school sila. Siya mismo ang nagdala sa kanya sa klinik. Siguradong si Carmela iyon. Naggitngit ang kanyang mga ngipin sa galit. Kailangan kong ilayo si Carmela at Rosario dito. Hindi ko na sila hahayaang magdusa pa. Kalma lang, iho, sabi ni Lola Elena. Mapanlin lang si Ramon. Kung magpapadalos-dalos ka, baka saktan niya sila. Kailangan mo ng plano. Huminga ng malalim si Alejandro. Tama si Lola Elena. Lola Elena, tulungan niyo po ako. Paano ko matutulungan si Carmela na maalala ang lahat? Paano ko sila maililigtas? May pagmamahal pa rin si Carmela sa iyo, Alejandro, sabi ni Lola Elena. Itinatago niya ang litrato ninyo ni Rosario. Lihim niya itong tinitingnan at iniiyakan. Subukan mong ipaalala sa kanya ang inyong mga alaala. Tungkol naman kay Ramon, kailangan nating humanap ng paraan para hindi na niya masaktan pa si Carmela. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Tumango si Alejandro, may mga ideya na siyang nabubuo. Hindi na niya hahayaang magdusa pa ang kanyang mag-ina. Kailangan niyang imbestigahan si Ramon at hanapin ang kahinaan nito. Dahan-dahan at maingat na nilapitan ni Alejandro si Carmela. Kadalasan ay sa hapon kapag wala si Ramon. Alam niyang ugali ni Carmela na umupo sa tabi ng ilog. Hindi niya agad binanggit ang nakaraan. Tahimik lang siyang umuupo sa malapit, paminsan-minsan ay nag-uusap tungkol kay Rosario, sa panahon o sa mga isda. Sa simula, mailap at maingat si Carmela. Ngunit unti-unti, dahil sa pasensya at kabaitan ni Alejandro, naging mas panatag siya. Lourdes, isang araw ay tanong ni Alejandro, pamilyar ba sa iyo ang lugar na ito? Ang ilog, ang mga puno ng nyoggi. Tumingin si Carmela sa paligid. Ang ilog, ang mga puno, ang tulay na kawayan lahat ay tila pamilyar, parang isang panaginip. Hindi ko masyadong matandaan, sabi niya. Pero sa tuwing nandito ako, gumaan ang pakiramdam ko, lalo na mula nang mawala si Rosario, dito ako naghihintay sa kanya. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang kamay. Ligtas si Rosario. Kasama siya ng mga tao ko. Kapag maayos na ang lahat, ibabalik ko siya sa iyo. Tumingin si Carmela sa kanya, may pasasalamat ngunit puno pa rin ng pagkalito. Ngumiti si Alejandro. Alam niyang espesyal ang lugar na ito para kay Carmela. Dati, dito rin sila madalas pumunta. Dati, may isang kaibigan ako na madalas naming puntahan ang ganitong lugar, simula ni Alejandro. Marami kaming magagandang alaala doon. Nangarap kami ng isang maliit na bahay na may hardin ng mga rosas at mga anak. Marahan niyang kinanta ang isang pamilyar na oyay na sinabi ni Rosario na madalas kantahin ng ina nito, "Hush now, baby, the heron flies high." Nakinig si Carmela. Ang pamilyar na kanta. Tumingin siya sa ilog at biglang may mga pira-pirasong imahe na pumasok sa kanyang isipan. Isang lalaking may mainit na ngiti. Isang masayang kasal. Isang bagong silang na sanggol. Ang malumanay na oyay. Biglang sumakit ng matindi ang ulo ni Carmela. Niyakap niya ito, tumutulo ang mga luha.
Naaalala kong may tumatawag sa aking Carmela. Humikbi siya. Parang may asawa ako. Mahal na mahal niya ako. Ang pangalan niya ay Alejandro. Alejandro! Napasigaw siya at tumingin kay Alejandro nang may gulat. Ang kantang ito. Alejandro, parang may tumatawag sa akin ng ganyan pero natatakot ako kay Ramon. Lumapit si Alejandro, ipinatong ang kamay sa balikat ni Carmela. Carmela, naalala mo na ba? Ako ito, si Alejandro, ang asawa mo. Tumingin si Carmela kay Alejandro, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pagkalito, ngunit mayroon ding bahagyang pagkilala. Alejandro, ikaw nga ba si Alejandro? Dahan-dahang nag-ugnay ang mga pira-pirasong alaala sa kanyang isipan. Ang aksidente, ang sakit, ang paggising sa isang dayuhang lugar. Ang malupit na si Ramon, ang mga araw ng takot at si Rosario, ang kanyang kawawang anak. Rosario, sigaw ni Carmela. Rosario, anak natin siya, hindi ba? Anak mo ba siya? Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Alejandro. Carmela! Si Rosario ang anak natin, ang ating mahal na anak. Niyakap ni Alejandro si Carmela, tumutulo ang mga luha ng kaligayahan. Pagkatapos ng 6 na taon ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan na niya sila. Umiyak ng husto si Carmela sa mga bisig ni Alejandro. Ang lahat ng sakit at takot na kanyang tiniis ay bumuhos. Patawad. Patawarin mo ako. Nakalimutan kita, nakalimutan ko si Rosario. Isa akong masamang asawa at ina. Huwag mong sabihin yan, mahal ko. Wala kang kasalanan, sabi ni Alejandro. Isang aksidente ang naghiwalay sa atin. Ang mahalaga, naaalala mo na ngayon. Magsisimula tayo ulit. Pangako, ilalayo ko kayo dito. Walang sinuman ang makakasakit sa inyo. Ngunit ang kanilang masayang pagkikita ay biglang naantala nang tumunog ang telepono ni Alejandro. Si Miguel, ang kanyang assistant. Chairman, may problema. Mukhang nalaman na ni Ramon ang ating investigasyon. Nagagalit siya at may masamang balak. May nagsabi sa akin na sinusundan niya kayo ni Ma'am Carmela. Mag-ingat po kayo. Nagkatinginan sina Alejandro at Carmela, parehong namutla sa takot. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Hindi sila basta-basta pakakawalan ni Ramon. Hindi na maaaring mag-atubili pa si Alejandro. Kailangan niyang kumilos agad bago pa may masamang gawin si Ramon. Agad niyang tinawagan si Miguel. Miguel, imbestigahan mo agad ang lahat tungkol kay Ramon. Alamin mo ang lahat, lalo na ang mga iligal na gawain niya. Opo, Chairman, gagawin ko po agad, mabilis na sagot ni Miguel. Nakipag-ugnayan din si Alejandro sa lokal na pulisya. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon na si Carmela ay maaaring kontrolado ni Ramon at si Rosario ay nasa panganib. Kailangan namin ng mas matibay na ebidensya, Ginoo, sabi ng hepe ng pulisya. Mahirap makialam sa problema ng pamilya kung walang malinaw na krimen. Naiintindihan ko po, sabi ni Alejandro, pero may hinala ako na sangkot si Ramon sa iligal na sugal at baka pati sa human trafficking. Pakiusap po, subaybayan niyo siya. Pumayag ang hepe. Sige, babantayan namin si Ramon. Kung may makita kaming iligal, aksyonan namin agad. Samantala, patuloy na maingat na nakikipagkita si Alejandro kay Carmela. Ikinuwento niya ang kanilang masayang nakaraan. Unti-unting nanunumbalik ang mga alaala ni Carmela. Naaalala ko na ang puting wedding dress na ibinigay mo sa akin, sabi ni Carmela, nanginginig ang boses. Naaalala ko na ang masaya nating pagsasama. Mahal ko. At magiging masaya tayo ulit, sabi ni Alejandro. Dinala ko na si Rosario sa isang ligtas na lugar. Ngunit bakas pa rin sa mga mata ni Carmela ang pag-aalala. Gusto ko siyang makita, miss na miss ko na siya. Niyakap siya ni Alejandro. Pangako, kapag tapos na ito, kukunin natin si Rosario. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan mo. Hindi nagtagal, nakuha na ni Miguel ang impormasyon tungkol kay Ramon. Chairman, may record na si Ramon sa public disturbance at illegal gambling. May malaki siyang utang sa isang loan shark. At may mga impormasyon, bagamat hindi pa kumpirmado, na sangkot siya sa isang sindikato ng human trafficking. Kinabahan si Alejandro. Kung totoo ito, kayang gawin ni Ramon ang lahat, kahit pa ang ibenta sina Carmela at Rosario. Miguel, makipag-ugnayan ka sa pulisya. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Opo, Chairman.
Alam ni Alejandro na wala na silang oras. Kailangan niyang mailayo agad si Carmela. Isang detalyadong plano ng pagliligtas ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi tanga si Ramon. Napansin niya ang pagbabago sa kilos ni Lourdes. Mas tahimik ito at may bahid ng paglaban sa mga mata. Ang biglaang paglitaw ni Alejandro ay lalong nagpaduda sa kanya. Narinig din niya na natagpuan na ni Alejandro si Rosario at dinala ito palayo. Ito ay lalong nagpagalit at nagpatakot sa kanya na mawalan ng pakinabang. Isang hapon, nang maagang umuwi si Ramon, narinig niya ang usapan sa telepono ni Lourdes at ni Lola Elena. Kahit pabulong, narinig niya ang mga salitang in Quezon City dating asawa. Alejandro. Rosario ligtas na. Sumiklab ang galit ni Ramon. Pumasok siya, inagaw ang telepono at ibinato ito sa sahig. Hayop ka! Pinagtataksilan mo ako. Tatakas ka kasama ng mayaman na yon, ano? Sigaw ni Ramon. Hindi nagkakamali ka, nanginginig na sabi ni Lourdes. Narinig ko ang lahat. Sinabunutan ni Ramon si Lourdes. Ano ang plano ninyo? Nasaan si Rosario? Sakto namang palihim na dinala ni Miguel si Rosario malapit doon para makita ang ina, ayon sa plano ni Alejandro. Nang marinig ang sigawan, tumakbo ang bata papasok. Nanay! Huwag niyo siyang saktan. Nang makita ni Ramon si Rosario, isang masamang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Hinahabol siya ng mga loan shark. Kung makakakuha siya ng malaking pera, makakatakas siya. Mukhang mahalaga si Rosario kay Alejandro. Ito ang kanyang alas. Binitiwan niya si Lourdes at mabilis na hinablot si Rosario. Sumama ka sa akin. Huwag. Anong gagawin mo sa kanya? Bitiwan mo siya, sigaw ni Lourdes, sinusubukang agawin si Rosario. Itinulak ni Ramon si Lourdes at kinaladkad si Rosario palabas habang umiiyak at nagmamakaawa ang bata. Nanay, tulungan niyo po ako. Natatakot po ako. Narinig ang iyak ni Rosario sa buong lugar. Nakita ni Miguel ang nangyari ngunit huli na, nakatakbo na si Ramon kasama si Rosario. Mabilis na tumakbo si Lourdes at Miguel para humingi ng tulong kay Alejandro. Nasa apartment si Alejandro nang ibalita ni Miguel ang pagdukot kay Rosario. Natigilan siya. Biglang tumunog ang kanyang telepono, numero ni Ramon. Alejandro! Nasa akin ang mahal mong anak, mayabang nasabi ni Ramon. Kung gusto mo siyang makitang buhay, pumunta ka mag-isa sa abandonadong bodega ng bigas sa dulo ng baryo mamayang 3:00. Dalhin mo ang mga papeles ng lupa na binibili mo sa bayan at pirmahan mo ang kontrata para ilipat ito sa akin. Tandaan mo, mag-isa ka lang. Kapag nagsumbong ka sa pulis, huwag mo akong sisisihin kung maging malupit ako. Ibinaba ni Ramon ang telepono. Kinuyom ni Alejandro ang kanyang telepono, nanginginig sa galit at takot. Ginamit ni Ramon ang kanyang anak para sa pera. Napakahalaga ng lupang iyon sa kanyang kumpanya. Ngunit si Rosario ang kanyang buhay. Hindi niya hahayaang mapahamak si Rosario. Kahit isuko pa niya ang lahat, ililigtas niya ang kanyang anak. Ang abandonadong bodega ng bigas ay madilim, mamasa-masa, at nakakatakot. Pumasok si Alejandro mag-isa, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pinapwesto na niya si Miguel at ang mga pulis sa labas, naghihintay ng kanyang hudyat. Sa gitna ng bodega, nakatali si Rosario sa isang poste, may tape ang bibig. Nang makita niya si Alejandro, lumuha siya at pilit na gumalaw. Nakatayo si Ramon, may hawak na patalim, mabagsik ang anyo. Dumating ka pala, mumisi si Ramon. Nasaan ang mga papeles? Ibigay mo sa akin. Itinaas ni Alejandro ang folder. Pakawalan mo muna si Rosario at ibibigay ko sa iyo ang lahat. Huwag kang magbigay ng kondisyon, sigaw ni Ramon, idiniin ang patalim sa pisngi ni Rosario. Pirmahan mo muna ito at pakakawalan ko siya. Bilis! Inihagis niya ang isang kontrata kay Alejandro. Pinulot ni Alejandro ang kontrata. Ito nga ang kontrata para sa lupa. Sa tingin mo, madali mong makukuha ang lupang ito, Ramon, sabi ni Alejandro, sinusubukang patagalin ang oras. Wala kang pakialam doon, nawalan ng pasensya si Ramon. Pipirmahan mo o hindi? O gusto mong matikman ng anak mo ang patalim ko? Diniinan niya ang patalim sa pisngi ni Rosario at nagsimulang tumulo ang dugo. Umiyak ng malakas si Rosario. CJ. Pipirmahan ko. Pipirmahan ko na, sigaw ni Alejandro. Alisin mo ang patalim sa kanya.
Huwag mo siyang saktan. Ngumisi si Ramon, ngunit hindi binitiwan ang patalim. Kinuha ni Alejandro ang ballpen, nagkunwaring binabasa muli ang kontrata, naghahanap ng pagkakataon. Tigil ang lahat sa loob ng bodega. Tanging ang iyak ni Rosario at ang hininga ni Ramon ang maririnig. Bilisan mo! Pirmahan mo na, sigaw ni Ramon, nagsisimula ng kabahan. Ibinaba ni Alejandro ang ballpen. Bago ako pumirma, may isa akong huling tanong. Sa loob ng 6 na taon, paano mo tinrato si Carmela? Natigilan si Ramon pagkatapos ay tumawa ng mapanlait. Iyong babaeng iyon? Asawa ko siya. Karapatan kong tratuhin siya sa paraang gusto ko. Ano ang pakialam mo? Hindi mo siya asawa. Asawa ko siya, sigaw ni Alejandro, nag-aapoy sa galit ang mga mata. Ninakaw mo ang 6 na taon ng buhay niya. Ninakaw mo ang 6 na taon ng pagkabata ng anak ko. Ano ngayon? Walang pakialam na sabi ni Ramon. Akin pa rin siya. Pirmahan mo na, bago pa ako magbago ng isip. Sakto namang sumigaw si Alejandro, lahat kayo, kumilos na. Iyon ang hudyat. Biglang sinipa ang pinto ng bodega. Pumasok ang mga pulis at si Miguel, pinalibutan si Ramon. Ramon, sumuko ka na. Napapaligiran ka na, sigaw ng isang pulis. Nagulat at natakot si Ramon. Hindi niya inasahan na magsusumbong si Alejandro. Hayop ka. Niloko mo ako. Kinuha niya si Rosario bilang hostage. Huwag kayong lalapit, kung hindi, papatayin ko ang batang ito. Umiyak ng husto si Rosario. Ramon, huwag kang gagawa ng masama. Sumuko ka na at bibigyan ka pa ng pagkakataon ng batas, sigaw ni Alejandro, sinusubukang agawin ang atensyon ni Ramon. Wala akong pakialam. Kung mahuhuli ninyo ako, mamamatay din lang ako. Isasama ko na rin ang batang ito, sigaw ni Ramon na parang isang hayop na walang matakasan. Habang nakikipag-usap si Ramon sa hepe ng pulisya, palihim na lumapit si Miguel mula sa likod. Gamit ang isang kahoy, malakas niyang pinalo ang kamay ni Ramon na may hawak na patalim. Aray! Nahulog ang patalim. Agad na sumugod ang mga pulis at dinakip si Ramon. Mabilis at matagumpay ang operasyon. Tumakbo si Alejandro kay Rosario, nanginginig na tinanggal ang mga tali at tape. Niyakap siya ng bata, umiiyak. Tatay, natakot po ako. Akala ko po hindi ko na kayo makikita ni nanay. Okay na, anak. Nandito na si tatay. Huwag ka nang umiyak, sabi ni Alejandro, niyakap ng mahigpit ang anak, lumuluha sa kaligayahan. May masakit ba sayo, anak? Dumating din si Carmela, inaalalayan ni Lola Elena. Nang makitang ligtas si Rosario, niyakap niya ito. Rosario, anak ko. Salamat sa Diyos. Alejandro, maraming salamat. Tumingin si Rosario kay Carmela. Nanay, naaalala niyo na po ako. Huwag niyo na po akong iwan ulit. Natatakot po ako. Niyakap ni Carmela ang anak. Anak, naaalala ko na. Patawarin mo ako. Mula ngayon, hindi na kita iiwan. Pangako. Ang eksena ng muling pagsasama ng pamilya ay nagpaiyak sa lahat ng naroroon, kahit pa sa mga pulis. Dinala ng mga pulis si Ramon. Ang kanyang mga kasalanan ay pagbabayaran niya sa batas. Isang bagong kabanata, masaya at maliwanag, ang naghihintay para kina Alejandro, Carmela, at Rosario. Matapos mahuli si Ramon, inayos ni Alejandro ang lahat sa probinsya. Dinala niya sina Carmela at Rosario pabalik sa Quezon City, sa kanilang marangyang mansyon. Si Lola Elena ay inanyayahan din ni Alejandro na manatili sa kanila pansamantala para makasama si Carmela habang nanunumbalik ang kanyang mga alaala. Ang dating malungkot na mansyon ay napuno ng buhay at tawanan ni Rosario. Ang presensya ni Carmela ay nagdala ng init at tunay na diwa ng pamilya. Si Aling Nena, ang tapat na kasambahay, ay umiyak sa tuwa nang makita ang pagbabalik ni Carmela at ang pagkakaroon ng isang maliit na amo. Ma'am! Salamat sa Diyos at bumalik na kayo. Sir, magiging masaya na ulit ang bahay na ito. Ngumiti si Carmela. Salamat, Aling Nena. Siguradong nahirapan ka rin sa pag-aalaga kay Alejandro. Hindi po, ma'am. Trabaho ko po iyon. Ang mahalaga po, masaya at malusog kayo. Sa tulong ni Alejandro, ng isang mahusay na psychologist, at lalo na ng pagmamahal ni Rosario, unti-unting nanumbalik ng tuluyan ang mga alaala ni Carmela. Ang kanilang masayang nakaraan, ang kanilang pag-ibigan,
ang pananabik sa pagdating ni Rosario lahat ay naging malinaw muli. Alejandro, sabi ni Carmela isang hapon habang magkayakap sila sa balkonahe, naalala ko na ang halos lahat. Ang kasal natin, ang aksidente. Patawarin mo ako. Patawad sa paglimot sa iyo at sa ating anak. Hinawakan ni Alejandro ang kamay ng asawa. Huwag mong sabihin yan, mahal ko. Walang may kasalanan. Ang mahalaga, magkakasama na ulit tayo. Pangako, hindi ko nahahayaang mawalay pa kayo sa akin. Si Rosario ang pinakamasaya sa lahat. Sa unang pagkakataon, nakapasok siya sa paaralan, may bagong uniforme, bag at mga kaibigan. Tatay. Nanay, masayang ibinalita ni Rosario pag uwi galing eskwela. Pinuri po ako ng teacher ko. Matalino raw po ako, tulad ni tatay. Tumawa si Alejandro. Ang galing naman ng anak ko. At sabi pa po niya, maganda raw po ako, tulad ni nanay, ngumiti si Rosario. Kinurot ni Carmela ang pisngi ng anak. Bolera ka talaga. Gabi-gabi may sariling magandang kwarto si Rosario. Sa unang pagkakataon, nakatulog siya sa isang malambot na kama, sa isang mainit at maliwanag na silid, walang takot. Tatay Alejandro, bulong ni Rosario bago matulog, ang laki po ng kama ko. Gusto ko po ito. Masaya ako kung gusto mo, hinalikan ni Alejandro ang noo ng anak. Matulog ka na, prinsesa ko. Tatay, dati po, tinatanong ko si Nanay Lourdes kung nasaan kayo. Sabi niya po, nasa malayo kayo. Ngayon, nandito na kayo. Huwag na po kayong aalis ulit, ha? Ngumiti si Alejandro. Pangako, anak, hindi na ako alis. Palagi akong nandito para sa iyo at sa nanay mo. Matapos ang ilang panahon, bumalik na rin si Lola Elena sa probinsya. Hinatid siya ng pamilya ng may pangungulila. Ang buhay ng pamilya ay naging payapa. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghilom dahil sa pagmamahal at kaligayahan. Isang gabi, pagkatapos ng masayang hapunan, pumunta si Rosario sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang diary na may larawan ni Princess Elsa, regalo sa kanya noong kanyang kaarawan. Iyon ang unang kaarawan niya na kasama ang parehong magulang. Sinimulan niyang isulat ang kanyang unang entry. Kahit hindi pa perpekto ang kanyang sulat, puno ito ng inosenteng pagmamahal. Quezon City, araw buwan taon. Ang saya-saya ngayon. Umuulan na naman. Dati, takot ako sa ulan. Kasi nababasa kami ni Nanay Lourdes na si Nanay Carmela ko na ngayon. Giniginaw ako at nagugutom. Pero ngayon, hindi na ako takot. Sabi ni Tatay Alejandro, dahil sa ulan kaya niya ako natagpuan, at natagpuan din niya si Nanay Carmela. Ang ganda pala ng ulan. Gumawa pa kami ni Tatay ng mga bangkang papel. Dati, tinatanong ko si Nanay kung nasaan ang tatay ko. Sabi niya, nasa langit na. Akala ko, ang mga mayayaman ay masungit. Pero si Tatay Alejandro, siya ang pinakamayaman at pinakamabait na taong kilala ko. Binilhan niya ako ng maraming magagandang gamit, pinag-aral sa malaking eskwelahan, at binigyan ng bagong teddy bear. Pero mas gusto ko pa rin ng konti iyong lumakong teddy bear na bigay ni Nanay. Mahal na mahal din ni Tatay si Nanay Carmela. Palagi silang naggingit parang sa mga fairy tale. Ngayong gabi, nagluto si Nanay ng adobo. Ang sarap! Sabi ni Lola Elena, si Nanay ang pinakamagaling magluto. Dati, laging malungkot si Nanay. Ngayon, palagi na siyang nakangiti. Ang ganda-ganda niya kapag nakangiti. Mahal na mahal ko si Tatay Alejandro. Mahal na mahal ko si Nanay Carmela. Mahal ko rin si Lola Elena. Sana bumisita siya ulit. Ang pamilya ko ang best. Pangako, mag-aaral akong mabuti para mapasaya sila. Nagmamahal. Rosario, ang munting prinsesa ni Tatay Alejandro at Nanay Carmela. Isinara ni Rosario ang kanyang diary na may ngiti sa kanyang mga labi. Umakyat siya sa kanyang kama, niyakap ang kanyang luma at punit na teddy bear. Kahit marami na siyang bago at magagandang laruan, ito pa rin ang kanyang pinakapaborito. Sa sala, nagbabasa ng dyaryo si Alejandro habang si Carmela ay naggagansilyo ng sweater para kay Rosario. Paminsan-minsan, nagtitinginan sila at nagingityan, puno ng pagmamahal. Ang amoy ng pagkain ay nananatili sa hangin. Ang ulan sa labas ay tumila na. Ibinaba ni Alejandro ang dyaryo at hinawakan ang kamay ni Carmela. Salamat, mahal, sa pagbabalik mo sa amin. Ngumiti si Carmela, isinandal ang ulo sa balikat ng asawa.
Salamat din sa iyo sa hindi pagsuko sa paghahanap sa akin. Sa labas, nagsimulang lumitaw ang mga bituin. Isang payapang gabi. Ang kaligayahan ay nasa mga simpleng sandali. Isang hapon ng katapusan ng linggo, umulan na naman ng mahina sa Quezon City. Hindi na ito ang malakas na ulan ng nakaraan. Isang banayad na ulan na parang naghuhugas ng mga huling bakas ng alikabok. Nakatayo sina Alejandro at Carmela sa bintana, tahimik na pinapanood ang hardin. Walang salita, ngunit ramdam ang kapayapaan at pagmamahal sa pagitan nila. Pagkatapos ng 6 na taon ng paghihiwalay at pagsubok, sa wakas ay magkasama na sila ulit. Hinawakan ni Alejandro ang kamay ng asawa. Sumpaman, mahal, sabi niya, hindi ko nahahayaang mawalay pa kayo sa akin. Hinding-hindi na. Ngumiti si Carmela, lumuluha sa kaligayahan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng asawa, nararamdaman ang kapayapaan na matagal na niyang inaasam. Ang mga sugat sa kanyang puso ay tila hinugasan na ng ulan ng pag-ibig. Sakto namang tumakbo si Rosario mula sa kanyang kwarto, may dalang mga makukulay na bangkang papel. Tatay! Nanay! Umuulan na naman! Laro po tayo sa labas, masayang sigaw niya. Hindi na siya takot sa ulan. Para sa kanya, ang ulan ay isang kaibigan. Nagkatinginan sina Alejandro at Carmela at sabay na tumawa. Sige, prinsesa, lalabas kami para makipaglaro sa'yo. Binuhat ni Alejandro si Rosario at hinalikan nito sa pisngi. Ang tawanan ng pamilya ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang maliliit na bangkang papel, dala ang mga pangarap at pag-asa, ay lumulutang sa mga pudol ng ulan. Ang ulan sa labas ay patuloy na bumabagsak, ngunit sa puso ng bawat isa sa kanila, sumisikat na ang araw. Hindi na nakakatakot ang ulan. Naging bahagi na ito ng kanilang magagandang alaala, isang mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay sa paghahanap ng tunay na kaligayahan. Ang ulan ng mga imposible ay nagdala sa kanila ng pinakakahanga-hangang himala, ang pinakamatamis na kaligayahan na kanilang pinangarap.